Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. COMELEC target iproklama ngayong linggo ang mga nanalong senador, nagpaalala na mag-file ng SOCE. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Target maproklama ng Commission on Election ang mga senatorial candidate na pasok sa Magic 12 sa darating na Biyernes o hanggang sa weekend. Kabilang sa mga Certificate of Canvass na una nang nabilang ng National Board of Canvassers ang local absentee voting, mga boto mula sa abroad at ilang mga lungsod sa Metro Manila. As of 10 a.m., nasa 99.13% na ng local election returns ang naitransmit sa COMELEC, habang 96.99% naman para sa overseas election returns. Samantala sa panayam ng DZRH News kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinabi nitong may isang dapat matutunan ng mga bagong halal na mambabatas sa nagdaang desisyon 2025. Ito ay ang itaas ang budget ng COMELEC para sa pagsasagawa ng eleksyon. Dumadami ang populasyon ng mga voting population, tapos ang ating pong pagboto laging mayo dahil nakalagay yan sa ating saligang batas. So anong ibig sabihin? Asahan niyo po yung lagi pang napakahabang pila, napakainit, napaka-unfair na kondisyon ng ating pong mga botante. And therefore, sa ating pong palagay, kinakailangan pag-isipan na ng ating mga mambabatas, payagan na magkaroon tayo ng pagboto sa mga pribadong malalaking lugar o gusali. Bukod dito, ipinaliwanag ni Garcia na kapag mas mataas ang ibinigay na budget, mas maraming makina ang magagamit ng ahensya na makatutulong naman para mabawasan ang bilang ng mga botante sa iisang presinto. Sa projection ng COMELEC, tinatayang dadami pa hanggang sa 71 million ang bilang ng mga botante pagdating ng 2028 presidential elections. Samantala, nagpaalala na ang COMELEC sa lahat ng mga kumandidato ngayong eleksyon, nanalo man o hindi, na magsumiti na ng kanilang SOCE o Statement of Contribution and Expenditure. Nagsimula na ito kahapon at matatapos hanggang sa Hunyo 11 lamang. Sabi ng COMELEC, ang hindi makakapagsumite nito ay maaaring pagmultahin at mapatawan ng perpetual disqualification. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PBBM nagpasalamat sa mga Filipino bumoto sa halalan. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga Filipinong bumoto sa halalan noong Lunes. Sa pahayag na inilabas ng Pangulo, kanyang binigyang diin na muling naipakita ng bansa ang diwa ng demokrasya sa pamamagitan ng mapayapa, maayos at may dignidad na halalan. Sinabi ng Presidente, kapwa-aniya ito pagdiriwang ng pagpapatuloy at panawagan sa pamahalaan na umaksyon para sa tunay na mga hamong kinakaharap ng mga Pilipino. Kumpiyansa si PBBM sa mga nahalal na opisyal, makikinig ang mga ito sa hinaing ng taong bayan, harapang tutugunan at aaksyon sa mga hamon ng inflation, trabaho, korupsyon at sa pang-araw-araw na dalahin ng mga Pilipino. Lubos din ang pasasalamat ng Presidente sa taong bayan na bumoto at sumuporta sa mga kandidato ng administrasyon. Sinabi ng Pangulo, hindi man lahat nanalo ang 12 senatorial candidates, magpapatuloy pa rin ang kanilang misyon at trabaho. Binigyang diin ng Presidente sa mga hindi pinalad na manalo, kanyang nirerespeto ang tapang ng mga ito at paninindigan para sa public service. Panawagan ng Presidente ngayong tapos na ang halalan na ituloy ang pag-usad, hindi para balikan ang nakaraan kundi para sa hinaharap. Inihayag din ng Pangulo ang kanyang pakikipagkamay sa mga bagong mga halal na kandidato na magkaisa silang lahat na bukas ang pag-iisip tungo sa nag-iisang misyon na pangasiwaan ng maayos ang pamahalaan tungo sa mas maayos at produktibong bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.